Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may Nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! May capability ba si Congressman Chidong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog yung sinabi niya eh. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present. Magandang umaga po sa ating lahat at heto na po yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat yung nagpasanto-santo ay mabait. Tingnan nyo na ngayon nangyari kay Senator Joel. Ha? Tingnan nyo ngayon. Senator Joel, sagutin mo itong side chick na breaking news na patungkol sa'yo. Mamaya. Pag-usapan natin ito kasi medyo mabigat ito ha. Hindi lahat ng mga sa tingin ninyo na aresto ay sila na ay mga masasamang tao. Hindi lahat ng mga nagpasanto-santo ay mga mababait. Yan ang mas sinasabi natin, di ba? Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Mamaya pag-usapan natin yan si Senator Joel. At heto, si DILG Rimulya. Anong trip nito ni DILG Rimulya? Sinabihan niyang sabog itong si Kong Pulong, ha? Sabog kaya tayo na. Sino ba ang sabog? Si Kong Pulong ba ang sabog o ikaw, Rimulya? Grabe naman itong banat ni Rimulya, oh. Sabog raw, baka sabog raw itong si Kong Pulong. At last but not the least ay panoorin natin itong walang tigil, walang katapusang press conference nitong House of Representatives na sinabi pa nitong kulot na congressman na ito, sinabi pa niya na si BP Sara raw, hindi raw sumipot si BP Sara. Bakit naman sisipot si BP Sara sa mga kabalastugan ninyo? Binabanata na naman nila si BP Sara. Mamaya ay atin yung panoorin at babanata natin yung mga palpak na mga taga House of Representatives na atat dito sa impeachment na ito. Okay. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Unahin muna natin itong kay Joel Villanueva. Ito, panoorin natin. Ay bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may kapatid daw na kontratista. Naku! Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo Ayan ang galing-galing mong magsalita. Pero sagutin mo muna itong side chick mo. Totoo ba ito? Ha? Ipaliwanag mo ito ngayon. Mukha yata. Dati parang ayaw kong maniniwala na nakatanggap ito ng maleta. No? May issue ito sa nakatanggap sa flood control. Ngayon parang dapat mong ipaliwanag itong side chick mo kasi parang ang yaman-yaman eh. at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba. Kami, sawa na rin kami sa mga nagpasanto-santo na wala namang bayag at the end of the day. Doon na lang kami doon sa mga inaresto. Okay? Pero prinsipyo ang ipinaglalaban. Na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Kasi ang daming nagtatanong na si Senator Joel raw ay nag-over the backod na lang kasi kung kakasuhan siya, hinog na raw yung ebidensya. Senator Joel, dapat mong sagutin yan sa taong bayan. Totoo bang hinog na yung ebidensya kaya ka bumaliktad? Kawawa ka naman. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte.
ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador Pero sino ba kasi yung side chick na yan? Sino ba yan talaga? ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, Kaya pala sinabi ng mga tulfo na hero raw si Senator Joel. Hero. Pareha pala silang mga pareha ng bisyo. Mahilig sa chicks. sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Patay! Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Nako. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Grabe! Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Wow! Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Na. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat Yan, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ng magpaliwanag. Gayon. ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva. The name that you cannot that they cannot be mentioned. Sige nga, i-mention mo nga yung side chick mo. Kung ma-mention mo ba? Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang No, pero sa side chick mo, dawit ka rin dito. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at Ang ganda naman ni Corporal. Corporal, sumagot ka dito, Corporal, para matapos na itong issue na ito. Ha? Ano-ano ba kayo? Ha? Totoo ba kayo ni Joel? Nagtatanong ang taong bayan. may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Billionaire News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa agenda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Kung titingnan mo si Joel, parang santo, no? Preaching the Lord, preaching Jesus Christ. Kung ano man ang religion ninyo, ang bait-bait mong tingnan. Pero ano na? Una ka nang bumaliktad. Ngayon, lumalabas na itong issue mo na may side chick ka pala. Di, umano ha, sabi nila. Sabi ng research ng bilyonaryo. Good luck sa'yo. Ito.
Tingnan natin itong trip nitong si DILG Rimulya. Information that we have. Makasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa muna. But you're not prepared. Wow! Si Kong Pulong pa ngayon ang sabog, ha? Preparing any task force We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Kasi, Update sir kay Senator Bato. ito pa rin, we're searching for it. Sir, update dun sa basura, meron ka ng ano? DNR will issue a show of cause order, then we'll pick it up from there. Sir, dun sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog yung sinabi niya. Kasi siya lang na Sabi, lagi niyang pinaulit-ulit, baka sabog raw si Kong Pulong. Ay, nako. Kasi tinatanong siya ng media patungkol po doon kay Congressman Pulong, no? Na sinabi ni Congressman Pulong na may nakahanda na raw na panibagong arrest warrant laban dito kay Senator Bongo. Okay? Patungkol po sa ICC. Anytime this month, di umano, sabi ni Kong Pulong, aarestuhin na si Senator Bongo. Kaya pumapalag itong si Congressman Pulong kasi sabi ni Congressman Pulong, ano ba itong administrasyon na ito? Hindi na ba titigil itong administrasyon na ito? Duda ko, baka naunahan sila ni Congressman Pulong. Kasi may reliable source itong si Congressman Pulong na nagsasabi sa kanya na yun na po, nakahanda ng administrasyon. Baka naunahan sila. So, siya rin, bumanat rin siya kay Kong Pulong, baka sabog ka lang nun. Kasi, wag na po tayong mga maniniwala sa mga ganitong statement nila na sasabihin nila na baka ikaw pa yung sabog. Kasi, para to project na hindi totoo. Pero at the end of the day, totoo. Diba? Naalala natin yung panahon ni Tatay Digong? Sinabi pa nga ni Trillanes, nandito na ang ICC sa Pilipinas. Huhuli na si Tatay Digong. Walang naniniwala doon kasi sinabi pa fake news ganun. Yun pala to. Dinidina yun ng dinidina yun ng gobyerno na nandito na ang ICC. Yun pala totoo. Inaresto si Tatay Digong at ngayon nandoon na sa Hague. So, niloloko tayo Yan ang ibig sabihin, kaya tumatawa tayo. Niloloko tayo ng gobyernong ito. So wag kayong magpaloko na naman dito kung sasabihin nila na hindi totoo yan, yung issue tungkol kay Bongo. Wag siya masyado. Bongo, wag kang magkumpiyansa dyan may tanong, sabi wala ko. Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Pinapaulit-ulit talaga. Baka high lang. Baka high ka lang, Kong Pulong. Yan ang sabi ni DILG Rimulya. Ay nako, pumuporma talaga itong si Rimulya ngayon, no? Akala mo naman, mananalo ito sa 2028 election. May pangarap ring maging presidente yun, Ay, good luck sa'yo. Ito. Panoorin natin itong press conference na walang tigil na press con dito kay sa House of Representatives. Kasama na nila si Kulot. Magkasama na sila. Dati magkalaban sila. Ngayon kasama na. Ito. It will have is her follow-up updates. Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng mga narito para subaybayan ang mga proseso ng pananagutan, lalo na dito sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. No, we are gladdened that meron nga pong update sa pre-trial, and ongoing po siya habang nagmamark continuously ng evidence ngayon ang private prosecutors with the defense team. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference. So, kayo? Nalungkot kayo?
Di ba? Bakit? Kailangan ba talaga ni BP Sara pumunta dyan sa mga ano ninyo? Ay, nako. Kalokohan. Despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges. May mga lawyer naman siya eh. May defense team naman siya. Hindi yan requirement. Bakit atat na atat kayong makita si BP Sara? Para siraan? Ha? Yan ang problema sa inyo. Yung mga kalokohan ninyo, yung mga plano ninyo, kung ano man ang gusto nyong mangyari, hindi natutupad kasi naano kayo, ha? Nautakan kayo ni BP Sara. Tagam. The proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, no, for the pretrial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused on the process, and will continue to comply fully with all the Huwag kang magbanggit ng focus kasi sa nakikita namin parang hindi kayo focus. Sa totoo lang hindi sila focus kasi parang bothered sila kay BP Sara. Kung talagang gusto nyong ma-impeach si BP Sara, mag-focus kayo sa mga facts ninyo, sa mga ebidensya ninyo, i-gather nyo na. Huwag nyong bantayan si BP Sara na 24 hours. Binabantayan nyo eh. directives of the impeachment court as the case moves forward. So nakita po natin na itong proseso na to nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, no? Na ayon sa due process principles, sa rules ng Senate, and even the Constitution. Thank you, sir, ma'am. We will take the first question from Haji Camino Pegada. Hello po, good afternoon po, Kongs. Doon po sa pre-trial brief, of course, na-review na po ninyo no, yung nilalaman nung pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Now, ang question po is, nakita po ninyo na yun nga po yung sa witnesses na parang ang gusto lang ay sirain yung credibility ng mga witnesses na ipipresent ng prosecution. Kayo po ba'y umaasa na somehow pagdating ng trial ipapakilala or i-explain ng kampo ni VP yung mga nasa acknowledgement receipts, like for example si Mary Grace Piatos po? Well, una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance. Ako personally nagdududa na ako dito sa kanila na natataranta na sila eh. Iba kasi yung gumagawa-gawa ka lang ng ebidensya tapos hindi ka handa no na pagkatapos doon kapag pagdating doon sa impeachment trial mabubuking kayo sa mga ebidensya ninyong gawa-gawa lang. Luminous, siya medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial, and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense from the very start, no? Wala silang naipresenta na substantive controverting evidence. Kasi alam ko naman ng defense team ni VP Sara, nire-reserve nila ang bala nila. Kayo, araw-araw na kayong nagpapapress con eh. Pagdating doon sa impeachment hearing, wala nang element of surprise. Kasi atat na atat kayo eh. Na explaining kung bakit itong allegation na to ay dito na kumbaga hindi siya tama, apart from denying it, but explaining
Una, ang tanong ng gusto ng malaman ng taong bayan, saan napunta yung pera? Pagdating sa Hindi, ang gusto ng malaman ng taong bayan, nakatanggap ba ka ba ng maleta? Yan ang gusto namin. Wala kaming pakialam dyan sa impeachment ni BP Sara kasi million lang yan eh. Unahin muna natin yung itong flood control na trillion. Totoo ba na yung mga kasamahan mo o ikaw raw di umano naka-receive ng maleta? Sabi ng Brave 18, yun ang doon kami interesado. utilize ng confidential funds. Ano yung explanation doon sa mga hindi may paliwanag na pera at property sa kanyang salin? Hintay ka lang. Anong hindi yung mapaliwanag? Wala pa yung impeachment trial. Alangan naman magpapaliwanag sila. Wala pa yung impeachment trial. Atat naman kayo. Nire-reserve nga eh. Na hindi tugma doon sa kanyang income at the same time hindi nagre-reflect sa kanyang salin. Ano nga may kanilang maipaliwanag doon sa mga sinasabing nakatanggap ng mga pera or na sa mga bribery, no, doon sa mga aligasyon na itong mga officials na to nung siya ay nakaupong secretary ng Department of Education ay nakatanggap ng mga pera. So these are the questions that I think not only the court deserves to know an explanation but even the general public. So wala doon eh, hindi doon naka-narrate. It's more on pure denial or general denial and even questioning the process, which in this case parang hindi na siya kumbaga hindi na siya right way of attacking the evidence of the prosecution because it has already been resolved. The court has already convened as an impeachment court. I mean, the Senate has already convened as an impeachment court. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Pero yung nga gusto nating malaman kung meron silang pwedeng mai-produce na mga witnesses na sasabihin sila mismo yung pumirma doon. Pero remember, kung babalikan po natin yung naging investigation ng good government nung nakaraang kongreso, halimbawa si Cocoy Villamin ay pumirma ng 2 acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. So these are supposedly the questions that the public and the Senate sitting on the impeachment court deserve clarification. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. Kung maaari lang po magdagdag din doon. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no na it's just mere denials. At ang dami na nilang nasabi no, parang nag-impeachment trial na no. Parang ipinagtanggol na nila yung sarili ni Jan bilang mga yung mga prosecutors. Ang nababalaka po ako sa kanila kasi pagdating doon sa impeachment trial, ano nang sasabihin ninyo? Sinabi na ninyo lahat doon sa media eh. Itong kampo ni BP Sara, talagang parang excited kang makinig kasi po nire-reserve nila ang mga bala nila. Sinabi na nila lahat eh. Basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong... kasi ang balita ko, mga magagaling yung mga defense team ni BP Sara. Watch out kayo pagdating sa impeachment. Nga kayong lahat. Nga kayong lahat. Tingnan nyo. Pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to. Kung ako po, possibly judge or even law school professor, no,
i-check ko yan, no? Iko-correct ko yung ganong klaseng format. So sa atin, this is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Which is, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila, walang Mary Grace Piatos? No other than ipakita nyo kung sino siya. Ang mga tanga ito, no? Alam nyo namang confidential funds yan. Siyempre, ipiniliwanag na ito ni Salvador Panelo. Hindi talaga yan sasabihin ang tunay na pangalan because this is confidential. Pero pinipilit ninyo Mga tanga kayo Di kayo lawyer. Mga liar lang. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, no, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. So, nonetheless, no, both parties reserve the right to submit further evidence as necessary. Pero, supposedly, nilatag na po yan lahat during the pre-trial briefs and the pre-trial conference. Wala tayong nakitang ganon. So, kailangan na pong maging mas mapagmatsyag at masiyasat yung taong bayan sa mga magiging sagot sa trial proper. Just to clarify lang po, is the Vice President required to attend the pre-trial conference? Kung hindi man po, ano yung significance ng pagdalusanan niya doon personally sa pre-trial conference po? Ayon sa rules, the party and or their authorized representative is required to attend the pre-trial conference. At meron pong certification, no, or SPA na nilabas yung kanyang defense team that yung Fortuna Narvasa is authorized to appear on her behalf. That being said, the people are expecting VP Sara Duterte to show up in the pre-trial conference and even on the days that the trial proper will continue. Bakit po? Ito po'y dahil ilang taon na pong hindi nasasagot yung mga tanong ng taong bayan. And any further evasion is going to be another day, another week, another year. Gagamitin na naman ninyo yung taong bayan. Huwag nyo kaming gamitin. Of denial of justice. Ayaw na natin ng ganon. Well, unang-una, it speaks about how serious she is in facing these allegations. The presence is important Although, nandun naman sa Senate rules na hindi naman kinakailangan, no? But in the regular court proceedings, talagang kinakailangan yung respondent na umappear, no? Why? Because number one, ito ang it will be an historic impeachment trial. Nowhere in the Philippine history have we experienced na the second highest. Gagamitin nyo pa yung history. Kala nyo naman. Official in the land faces serious allegations, culpable violations of the Constitution, which constitute impeachable offense. If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. I think it would be proper and would be more. Talagang naalala ko tuloy yung yung issue ni Vice President Binay dati. Ganon rin ang nangyari ngayon kay BP Sara. Attuned to the demand of the people that she appears in the pre-trial conference to display her seriousness and her attempt really to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan. This is a direct opposite of what we have heard in the previous months, that she will appear in the proper forum, which now is the impeachment court, and she even intimated to the public that there will be bloodbath. No, so it's the exact opposite. Galit na galit sila doon sa bloodbath insecure sila doon sa bloodbath Opposite of what we are seeing right now.
para sa amin, para sa tao. Yung ang tingin ko sa kanilang dalawa, ito yung tipong may mga kaklase tayo, no? Yung naalala niyo, yung high school tayo, yung college tayo na may kaklase tayo na ang sarap mong asarin. Ang sarap asarin itong dalawa eh. Kasi kumakagat eh. Yung tipong may kaklase kang aasarin mo, kapag maaasar, natutuwa ka kasi nakuha mo yung goal mo na naasar sila. Ito yun sila. Naasar. Bayan, mas magiging tapat yung kanyang sinasabi na wala siyang kasalanan kung may pakita niya na siya mismo ang humarap sa impeachment court. In this case, in the pre-trial court. Last na lang po, on my part, lilihis na ako ng topic. Nag-post po sa social media si Davao City Congressman Paulo Duterte. Nakatanggap daw po siya ng info from highly reliable source na maglalabas daw po ng arrest warrant against Senator Bongo. Ang binabanggit po niya parang ang dating ay wala na raw pong katapusan ang pag-atake doon sa mga kumukontra po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ginagamit daw po ng administration ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno against those personalities na kumukontra nga po sa gobyerno. Ano pong may reaction po ba kayo? Number one, we cannot comment on something that we are not privy to. Secondly, we don't have any knowledge about the issuance of arrest warrant. But what I can tell you, is that the internal judicial ruling or proceedings of the ICC, insofar as the release of arrest warrants, is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. Wala naman pong additional dagdag spiritually dahil na-cover na po ni Representative Zia Adyong. I'd just like to reiterate that these processes, the international human rights law, international humanitarian law, lahat po ng general principles of international law, hindi naman po ito sa Pilipinas lang inaasahan, sa buong mundo, sa lahat ng mga isang katauhan para po maprotektahan tayo. Kung meron nga pong ganong violations, sila po ang mas mga makakataas na nagpoproseso po nito. So, these are beyond yung simple control or influences of one government. Maraming salamat po. Thank you, Haji. Next is Carl Tobias from IBC 13. Good afternoon po, spokespersons. Ma'am, first po, kay spokesperson ko, ma'am, you said it seems that the VP defense team is making a mockery out of the pre-trial procedures. Bakit nyo po ito nasabi sa inyong text statement? Ano po ba ang gestures ng defense team towards the procedures habang papalapit yung trial? Nakita natin sa pre-trial brief that yung supposed independent defenses na inasahan natin sa isang answer ay hindi po present. And yung evidence, yung witnesses na gustong i-present na dapat susuporta sa contravening evidence or evidence rebutting kung ano man yung allegations sa articles of impeachment, wala na naman po. Kung at every stage, questionin po ni VP Sara Duterte and her legal team yung authority and kapangyarihan ng mga iba't ibang ahensya to conduct investigations to valid questions of the people regarding her leadership, regarding her handling of public funds, and regarding the propriety of her occupying the office that she is in. Ano pong avenue meron tayo to hold to account our public officials? Kaya po mahalaga yung mga sagot. Kung wala pong sagot, edi ito'y pong inhustisya sa mamamayan.
Ma'am, follow up, asking straight lang po, anong tamang terms sa ginagawa nila? Minamaliit po ba or iniinsulto nila yung proseso? For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent, affirmative Sinabihan nyo pang hindi sila seryoso sa proseso o sa itong mga defense team? Ay nako, akala nyo mga magagaling kayo, hindi naman kayo mga lawyers? defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga alegasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung Meron kaya sila itong budget, no, na dapat every week dapat may masira tayo kay BP Sara, ha? Kayo yung assign ngayon na week. Nagdududa ako eh. Sila na naman. The other week, that was Luistro yata at yung si Ridon. Ngayon naman sila naman dalawa. So naka-assign. May budget yata. May tatanong lang tayo, may budget ba yun? Na dapat every week meron tayong gimmick na siraan natin yung vice presidente. hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter answer kung bakit hindi yun totoo. No, ganun naman din po kahit Sa kanila rin, no? Parang asar na asar sila kasi yung taong bayan ayaw na silang paniwalaan. Hindi na sila pinapaliwalaan eh. Kahit anong sasabihin nila sa media, hindi na sila pinapaniwalaan. sa kahit anong usapin between two people, when you rebut something, may inaasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well. Kayo lang ang gustong makita niyan. Ang taong bayan, walang hindi interesadong taong bayan. Well, Thank you, ma'am. For spokes Dadagdag ko lang, no? May dadagdag siya. Nako. Paborito nila itong press con eh. Kasi marami silang maidagdagdag. Idagdagdag ko lang Ito yung pagkakataon nila na sinasabi, madalas nilang sinasabi, even during the confirmation hearings ng Committee on Justice, na they will answer at the right proper forum. Tama Ito na naman yun So, lahat po ng taong bayan, inaantay sana kung anong magiging kasagutan nila We are all excited to know, and from the defense, their explanations. Number one, what happened to the confidential funds? How were they able to utilize this? Which according to COA, na-flag nila as it's outside of the joint memorandum. There are, the way that the fund was utilized was beyond or violative of the joint circular. So what the public wants to hear from the defense, from the Vice President, is an explanation. Ano pa yung nakita natin? Wala. It's more on general denial, bordering to questioning the very process that the pre-trial impeachment conference is now doing, no? So ito na sana yung pagkakataon nila Why waste it, no? Why waste it? Dalawa lang ang sa akin, ang aking observation that I can only derive for someone or some party who cannot even provide a explicit and direct to the point explanation to these allegations after more than a year. Wala talaga silang may sagot. Or iniiwasan nilang sumagot. At the end of the day, sabi nga ni Kong Rene, if you don't... At the end of the day, walang naniniwala sa inyo. Kahit anong ngak-ngak nyo dyan, ingay nyo dyan, wala nang naniniwala. Yan ang at the end of the day. Give at least respect to the court by explaining to the court what really happened as you are supposed to do. Then the explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. Thank you, sir. Kasi yun po sana yung susunod kong tanong. Nagtutugma po ba yung observation nyo na yun given na ang ultimate prayer lang din ng defense team ay ibasura ang kaso at hindi harapin sa trial mismo? It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law. It also speaks about the kind of mindset that I'm sorry to say that the Vice President feels na she is. This is an act of someone who thinks that she's beyond reproach, no? Kaya nga parati natin sinasabi this
impeachment proceeding is about accountability. It's about the accountability mechanism of the Constitution, that no one should be above the law. That if it is applied to any person or any impeachable officer, it should apply to the Vice President. Unfortunately, there are serious charges labeled against her. So this is the perfect time for her defense to come up with a specific substantive contravening arguments and evidence to not only to deny the allegation but to Alam nyo, sa totoo lang, ito sila, no? Nakakatawa eh. Pinagtatawanan sila ngayon ng taong bayan. Kasi, kita mo yon yung tao na, maraming ganyan na mga kakilala natin eh. Yung mahilig mang turo na, turo ka ng turo na ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Pero hindi mo tinitingnan yung sarili mo, gaano kalaki yung kasalanan mo, di ba? Ito yun sila, mga example. Turo ng turo sila kay BP Sara, hindi naman sila pinapaniwalaan ng taong bayan kasi alam ng taong bayan, malaki po ang problema ng Pilipinas dito sa flood control. At bulatlat sa mata ng taong bayan ang ebidensya nito, yung mga ghost projects, yung mga flood control na hindi natapos, yun ang tunay na problema na dapat na imbestigahan. Hindi po si BP Sara. Kasi napaghalataan ng taong bayan na itong mga allegation, mga akusasyon nila kay BP Sara, sobra pong halata na gawa-gawa yung mga ebidensya. Sobra pong talaga. Sobrang obvious, no? Very obvious sila na namumulitika, very obvious na naninira kasi at the end of the day, natakot sila na baka si BP Sara ang maging presidente sa 2028, tapos ang mga kabalastugan nilang lahat. Okay, so kayo mga audience ko, sa Donmar TV, paki-like na lang, paki-share. Ano ang mga reaksyon ninyo, mga opinion ninyo, i-comment lang sa comment section. Basahin natin yan, okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayan, no? Babati mo na ako. Edna, Ma'am Edna, Donmar, pwede lakihan yung video pag may ipapakita ka. Thank you. Ayan, nilakihan ko na, ma'am. Anita Lamberte, Sir Donmar, abogado ba si Gatchalian? Siguro abogado siya. Jasmine Asong, good evening Sir Donmar, God bless. Cleo Figalios, ayan, good day po Donmar, maraming salamat. Carlito, bakit impeachment? Flood control naman si Gatchalian. Efren Avancena. Ayan, Efren Avancena, yung laman ng maleta niya, sinabi kung magkano laman, ilang bilyon. Ayan, yung ating mga taong bayan, no? Puros, maleta yung pinag-uusapan. So, ayan guys, no? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.